Umayos ka, Anika. Hindi ko na nagugustuhan ang postura mo. Singhal ng ina ni Anika sa kanya. Kasalukuyan siyang nasa harap ng salamin, kasama ang makeup artist at hairstylist. Ayokong ikasal! Naiinis niya ring sabi sa kanyang ina. Kaya naman kita ang pagkayamot sa mukha nito. Hindi mo alam kung gaano ka kagusto ni Richard, Anika. And he will probably be the one na makakaahon sa kumpanya natin. Sabi ng kanyang ina sa kanya, kahit may ibang tao, naiinis siyang tumingin dito. Paano naman ho ako? Wala akong pakialam kahit pa bilyonaryo siya. Ayoko maikasal sa hindi ko naman mahal. Sigaw niya rin na ikinagulat ng kanyang ina. Ngunit alam niyang wala siyang magagawa. Yun ang kagustuhan ng kanyang mga magulang. Naiinis naman na lumabas ang kanyang ina at siya naman hindi mapigilan ang pag-iyak. Naku ma'am, masasayang ang makeup mo. Sabi ng makeup artist sa kanya na kanina pang inaayos ang kanyang makeup. Nakakainis. Kailangan ba talaga ikasal ako doon? Ano pa bang kailangan ni na mama? Naiinis niyang sabi. Ang hairstylist naman ang nagsalita. Nako, napanood ko na tong ganito eh. Kung ako sa'yo madam, tatakbuhan ko yung kasal. Kasi sino ba namang gustong ikasal sa hindi mo mahal, hindi ba? Sabi nito. Kaya naman napatingin siya sa hairstylist. Mapapatay nila ako kung ganun. Sagot niya, kaya natawa ito. Kung ayaw mo talaga ikasal, gagawin mo ang lahat, huwag ka lumatali sa di mo mahal, ma'am. Sabi nito, kaya napaisip si Anika. Matutulungan niyo ba ako? Tanong niya sa dalawa, kaya nagkatinginan ng mga ito. Oras na ng kasal at nasa sasakyan na siya. Napatingin siya sa paligid at nakita niyang katabi lang ng isang condominium building ang simbahan na gaganapan ng kasal. Kuya, pwede po ba makahiram ng cellphone saglit? Tanong niya sa driver ng sinasakyan niya. Kaya nagdadalawang isip pa itong magpahiram sa kanya. Naku ma'am, ipinagbabawal. Si mama ang tatawagan ko. May napapansin kasi ako. Sabi niya rito. Kaya naman binigay nito ang cellphone. Tipid siyang ngumiti sa driver. Pasimple naman siyang sumilip sa papel na binigay sa kanya na 2 bading at yun ang tutulong sa kanya sa pagtakas. Hello, Mama? Mahina niya sabi. Dahil pinapanood siya ng driver, kaya naman napalunok siya. Hello, Ma'am. Si Judith po to Hindi mo mama. Pero nandito po kami sa simbahan. Hinihintay ka na rin ng lahat. Sagot nito sa kanya kaya napatango siya sa sarili. Saan po ba ang daan, mama? Sinulyapan niya ang driver na kanina pa rin sumusulyap sa kanya. Kaya tipid niya itong nginitian. Pinanindigan mo talaga, mama. Pero as you can see, may kondo sa gilid. Plano po namin kukunin ka at itatakbo papunta sa kondo, ma'am. Wala na kasi tayo ibang mapupuntahan kasi masyado maraming bantay. Napatango si Anika sa sinabi nito. Kaya naman napabuntong hininga siya at inihahanda ang sarili. Okay po, ako na po bahala sa sarili ko. Agad niyang pinatay ang tawag. Dinilit pa niya ang call history para hindi malaman ng driver. Dahan-dahan naman na inilapit ng driver ang sasakyan papasok sa simbahan. At nang ihinto na nito, agad siyang bumaba. Ma'am!
Masayang batis sa kanya ng makeup artist. Nakabihis ng mga ito na maayos at hindi halatang mga ordinaryong tao lang. Hello kuya, kami na po maghahatid kay Madam Anika sa pintuan ng simbahan. Kami na po bahala sa kanya. Nakangiting sabi pa nito sa driver na tumangulang. Maraming salamat sa inyo sabi niya sa dalawa. Kaya naman nagkatinginan ng mga ito. Nako ma'am, against kami sa forced marriage kaya tutulungan ka namin. Hinila siya ng dalawa patungo sa gilid ng simbahan. At nanlaki naman ang mata ni Anika nang magkasalubong ang mata nila ni Richard. Galit na galit kung makatingin ng lalaki kaya binilisan niya ang pagtakbo. Iwan niyo na ako. Huwag niyo na ako sundan. Umalis na kayo para hindi kayo madamay. Sabi niya sa dalawa. Kaya naman tumango ang mga ito at nagtago sa kung saan. Siya naman tumakbo patungo sa condominium building. Ma'am! Tawag sa kanya ng tagabantay doon. Siya naman ay nataranta din. Please po, huwag niyo na akong pigilan, please. Sabi niya. At nagtatatakbo patungo sa mga hagdan at doon ay nagmamadali rin siya umakyat kahit nahihirapan siya sa suot. Alam niyang sinusundan pa rin siya ng mga tauhan ng lalaki. Kaya naman, nang makita niya isang kwartong nakabukas agad siyang pumasok doon at isinara yon. Napapikit naman siya at nakahinga ng maluwag. What the hell are you doing, woman? Nanigas ang buong katawan ni Anika at dahan-dahang napatingin sa lalaki. Matangkad ito. Inaamin niyang gwapo rin ito ngunit ang mga mata tila ba mga ngain ng tao. Nakatopless din ang lalaki kaya naman kita ni Anika ang tinatago nito. Pwede bang... Nagulat si Anika nang may malakas na kumatok sa pintuan ng kwartong yon. Kaya naman agad siyang lumapit. Please, help me escape. Ayoko maikasal sa lalaki hindi ko mahal. Please, nakikiusap ako. Mahina lang ang boses niya dahil posibleng marinig siya sa labas. Pansin niya naman ang pagngisi ng lalaki. So anong kapalit? Hindi pa man nakakasagot si Anika. Kumatok ulit ng malakas ang nasa labas. Kaya naman naghanap na matataguan si Anika at nakita niya isang pintuan sa kondo na yon. Kaya kahit walang pahintulot galing sa lalaki, pumasok siya doon at nagtago. Who are you? Dinig niyang tanong ng lalaki nang marinig niyang binuksan nito ang pintuan. We are finding someone. May nakita ka bang babaeng nakadamit pang kasal? Alam ni Anika na boses yun ng isa sa mga bodyguards ni Richard. Kaya naman napapikit na lang siya. Meron. Agad niyang naidilat ang kanyang mga mata. Kinakabahan siya dahil pakiramdam niya ibubukin siya ng lalaki. Meron ako nakita naka-wedding dress. Habang nagtatatakbo patungo doon. Nakagat niya ang sariling labi. Akala niya ibubukin siya nito. Alam niyang tinatawaran na siya ng lalaki ngayon. I am not allowing you to enter. Maautoridad ang boses ng lalaki. Napahawak naman si Anika sa kanyang labi upang hindi nakagawa ng ingay. I am just making sure that my fiancé is not in here. Nanlaki ang mata niya nang marinig ang boses ni Richard. Mas diniinan niya pa ang pagkakalagay ng kamay sa labi. Sir, may nakita raw po na lumabas ng building na to na naka-white dress din. Sigurado akong si Ma'am Anika po yun. Sabi pa ng bagong dating, kaya napansin ni Anika ang pagiging tahimik ng mga tao. Maya-maya, narinig niya na rin ang pagsialisa ng mga ito. Nang marinig niya ang pagsara ng pinto, tumayo siya. You can go out. Wala na sila. Sabi ng lalaki sa kanya. Kaya lumabas na siya ng kwartong yon. Doon niya nalang nalaman na nasa banyo pala siya ng lalaki. Nang makalabas siya, nakayuko siya at di makatingin dito. Thank you. Mahina niyang bulong. Kaya naman tumango ito. You can go out now. Sabi sa kanya ng lalaki. Kaya naman, napapatingin siya sa kanyang damit.
Alam kong sobrang hinihingi ko pero pwede ba manghiram ng damit? Mahinang tanong ni Anika. Tinitigan siya ng lalaki at patunog itong ngumisi. If you ask something from me, always remember that I'm giving it for you to return something special. Sabi ng lalaki kaya napakurap siya. Wag na lang pala. Sagot niya sa lalaki, kaya ngumisi ito lalo. Inilibot ni Anika ang paningin sa loob ng kondo nito at nakita niya mga bote ng alak kaya nagsalubong ang kanyang kilay. Okay, maghintay ka lang dito. Kukuha ako ng damit na pwede mong suotin. Sabi nito at pumasok sa isa pang silid. Napatingin naman si Anika sa mga kalat na naroon. Nagsosolo siyang uminom? Grabe naman. Parang walang kaibigan. Bulong niya at pagkatapos nun, sarili niya naman ang tiningnan. Napabuntong hininga pa siya dahil sa wedding dress na kanyang suot. Here. Inabot sa kanya ng lalaki ang t-shirt nito at short, kaya napanganga siya. Are you expecting for me to have a girl shirts? Tanong ng lalaki at imbis na sagutin ito, agad niyang kinuha ang damit at pumasok sa banyo na pinagtaguan niya kanina. Napatingin naman siya sa salamin at tinignan ang itsura niya. Ganda mo pero pasensya ka na. Hindi ka dapat sa kanya ikasal. Sabi niya sa sarili at nagbihis na. Nagulat siya nang biglang pumasok ang lalaki at pinanood siyang magbihis. Ba't ka nandito? Pwede bang lumabas ka muna dahil nagbibihis ako? Seryoso lang na nakatingin ito sa kanyang likuran. Kaya napatingin siya sa salamin. Nakita niyang may pasa siya sa kanyang likod. Kaya mabilis na isinuot ang damit ng lalaki. I won't ask. Sabi nito, kaya tinignan niya rin ito. Hindi ko na naman sasagutin kung magtatanong ka. Hindi natin kilala ang isa't isa para magkwento ako sa'yo. Sagot niya sa lalaki, ngunit nanatili pa rin itong seryoso sa ekspresyon. Where are you going after this? Tanong nito kaya napaisip siya. Wala siyang mga kaibigan, kaya wala siyang mapupuntahan. At mas lalo hindi siya pwedeng umuwi sa kanila. Dahil tumakas lang din naman siya. Hindi ko alam. Baka magtatago lang at pupunta sa kung saan. If you want, you can stay here for the meantime. Hindi mapigilan ni Anika ang magtaas ng kilay sa lalaki. Kaya naman pasimple itong tumawa. Hibang ka ba? I don't even know you, tapos dito ako magsistay? Then I'll let you know my name. Napatitig siya sa lalaki dahil parang natutunaw siya sa ngisi nito. I'm Sebastian Villavicer. Sabi ng lalaki sa kanya, kaya nagsalubong ang kanyang kilay dahil pamilyar ang apelyido nito. How about you? What's your name? Anika. Tinignan pa siya ng lalaki na parang naghihintay pa ito. Anika? Bakit? I mean, what's your surname? Anika Ledesma. Sagot niya sa lalaki kaya mas lalo na naman itong umisi. Ledesmas are known for being one of the most successful company in the Philippines. Are you related to the CEO of the company? Tanong nito sa kanya. Kaya nagtataka siyang tumingin dito. Bakit mo alam? I own the company too. Miss Anika. No wonder why you also look familiar. Nakangising sabi ng lalaki. Kaya naman napakurap si Anika at pagkatapos nun, umiwas na lamang siya ng tingin. How come they force you to marry a man you don't like? Tanong ng lalaki kaya umiwas na lang siya dito. Aalis na ako. Sabi niya rito, kaya nawala ang ngisi nito. Saan ka pupunta? Ang sabi mo hindi mo alam kung saan ka pupunta. I'll make a way. Let me help you. Nasisiraan ka ba talaga? Sa palagay mo magandang tignan na nandito ako magstay sa condo mo, ha? Madadamay ka lang sa gulong meron ako kaya wag na, you've done enough. And do you think I can take care of myself?
I don't care about everything. And I'm not afraid, Anika. So please, kailangan mo ng taong tutulong sa'yo. At handa akong tumulong. Napatitig si Anika sa lalaki. Makikita niyang totoong gusto nitong tumulong, ngunit para sa kanya, hindi sapat ang pag-aalala nito. Hindi niya nga ito kilala. And I didn't say that you will be living with me. Natigilan si Anika kaya naman napangisi ang lalaki. I have a vacant mansion. I only have my 4 bodyguards and maids there. You don't have to worry about food and anything. Maya-maya hindi niya mapigilang mapaluha sa sinabi nito. Hey, are you crying? Wala, napuwing lang. Grabe. Ang ganda dito tapos may pumapasok sa mata ko. For now, you can just rest for a while dahil paggabi na. Medyo malayo ang bahay ko. At 2 oras pa bago ako makarating doon. And so do you. It's also raining. Kaya mahihirapan tayo kung ngayon tayo agad pupunta. Sabi ng lalaki sa kanya. Napatingin naman siya sa mga bote ng alak na nasa mesa. Kaya naman agad-agad niyang niligpit yon. I'm sorry. I was enjoying myself last night. Problemado ka bang tao? Lahat ng tao may problema. But I can handle mine by drinking. It's nothing to worry about. Paano ako babawi? Kibit balikat na sumagot ang lalaki. Siguro, kapag wala ka ng gulong kinaharap. Doon nga sa living room ng kondo natulog si Anika. At kinabukasan pagkagising niya may damit na doong nakalagay sa paper bag. There, I buy you clothes. So you can take a bath and exchange. Feel free to use my bathroom. Sabi ng lalaki. Napatingin naman siya sa damit na binili nito. Meron ding undergarments. Ngayon na ba ako pupunta dun sa mansyon na sinasabi mo? Tanong niya sa lalaki. Tumango naman ito bilang sagot sa kanya. Nagmamadali namang naligo si Anika at pagkalabas niya, nakaayos na siya. Someone's finding you again here. Sabi ko, nakatira ako dito kasama ang girlfriend ko. That's my way to save you, Anika. Kung di ko yung sinabi, baka pinasok ka nila. You should thank me, than raising your eyebrow. Sabi ng lalaki kaya ngumuso siya. Sa sasakyan ka nalang kumain. I know they will come back because they're not convinced. Salamat ha. Aalis din ako kapag may napuntahan na ako. It's fine. You can stay there all you want. Madalang din naman akong bumisita doon. Hindi ba doon nakatira mga magulang mo? I don't have my parents with me anymore. Kinuha sila sa akin. Sorry. No, it's fine. I'm used to it. Nakangiting sabi ng lalaki, ngunit pansin niya ang lungkot sa mga mata nito. Let's go. Nakasunod lang si Anika sa lalaki. Nakayuko naman siya habang nakasunod dito. Ngunit agad siyang napahinto nang huminto rin nito. Wait here. I'll just get my cap. Sabi nito kaya naiwan si Anika roon. Pinapakiramdaman ng paligid. Wala lang ring ilang minuto, bumalik ang lalaki, dala ang isang cap, at ito pa naglagay sa kanyang ulo. Paano kung ipatrace sila ang mga CCTV at titignan ko na padaan ako? Hindi kita ilalabas. Kundi ko pa naasikaso ang CCTV, Anika. I paid someone who can remove you from the footages. Sabi ng lalaki kaya natahimik siya. Naglakad na rin ulit ito, kaya nakasunod lang na naman siya dito. Mabuti na lang at maaga pa kaya wala pang gaanong tao roon. Hindi ko alam kung paano ako babawi. Walang-wala ako ngayon eh. Hindi ko naman hinihingi agad ang pagbawi mo. It will take time for you to be stable again. Kaya it will take time for you para makabawi. Let's go. Hanggang makalabas sila sa elevator, nasa likod siya ng lalaki. Nanlaki ang mata niya na mapansin ng isang lalaking naroon
Alam niyang isa yun sa mga bodyguards ni Richard. Nandito sila. Kinakabahan niyang saad. Bigla siyang hinila ng lalaki papunta sa kung saan. Don't think about something. May ibang dadaanan dito para makalabas. Sigurado akong pag nakita nila tayo, susundan nila tayo. But I'm also sure, hindi nila tayo nakita. Sabi pa ng lalaki nang mapansin nila ang isang bodyguard na naroon malapit sa kanila. Agad siyang kinorner nito sa pader. Papalagpasan na si Anika. Ngunit nakita niya ang iba pang mga lalaki. Pakiramdam niya marami talagang nakamasid. Anong ginagawa mo? I'm trying to kiss you. Just close your eyes. Sabi sa kanya nito kaya napakurap siya. Ngunit, sumunod din siya. Ilang minuto lang ang lumipas. Walang labi ang dumampi. Wala na sila. Sabi ng lalaki kaya naman nakahinga siya ng maluwag. Nakahawak na ngayon ng lalaki sa kanyang palapulsuhan. Nais niyang kumawala, ngunit mahigpit ang pagkakahawak nito. Huwag mong kunin ang kamay mo kung ayaw mo mapansin ka nila. Hanggang sa mabilis sila nakalabas ng walang nakasunod at nakapansin sa kanila. Kaya naman nakahinga ng maluwag si Anika at binitiwan na rin naman ng lalaki ang kamay niya. Salamat. Sabi niya rito, ngunit tumangulang ang lalaki. Seryoso lang din ang mukha nito na pinagbuksan siya ng pintuan, kaya naman pumasok na rin siya. Hindi ko maintindihan kung ba't ka pinapahanap. Are you really that important for those guys? He was my boyfriend, and he is abusive. Kaya nakipaghiwalay ako sa kanya. Gusto siya ng mga magulang ko, dahil sa yaman niya. Isang sabi niya lang sa mga magulang ko talagang ibibigay ako ng mga ito sa kanya. Sumasang-ayon sila agad. At fun fact, alam nilang inaabuso ako ni Richard. What's his name? Full name. Richard Alonzo. It must have been hard for you. Tama lang na tulungan kitang mailayo sa kanila. Sebastian ang pangalan mo, di ba? Yeah? Don't you ever forget that name? Sabi ng lalaki na nakangisi pa kaya napangiti siya dito. Matagal ang naging biyahe at nanatili siyang tahimik. Nang makarating sila, hindi makapaniwala si Anika na napakaganda pala ng mansyon na sinasabi ng lalaki sa kanya. Sa'yo ang mansyon na yan? Tanong niya dito. Nagtataka naman itong tumingin. Bakit ka dyan shock? Ngayon pala ako nakakita ng ganyan kalaking mansyon. Mas malaki pa kesa sa amin. Parang palasyo. Hindi makapaniwalang sabi niya. Kaya bahagyang natawa ang lalaki habang ipinapasok ang sasakyan nito. May guard pa roon. Nakita ni Anika ang mga naglilinis doon ng mga babae. That mansion is from my parents. Wala akong mga kapatid kaya sa akin napunta lahat ng ari-arian at mga negosyo nila. I was young that time. Good thing. Their friends helped me. Sabi ng lalaki kaya napatango si Anika. Hindi siya makapaniwalang napakayaman ng lalaking kasama niya ngayon. Nagpapasalamat ako dahil ang mga katulong namin noon nanatili sa mansyon at pinangangalagaan ito. Pwede ka nang bumaba. Tignan mo ang paligid. Our mansion is located to the very end of this subdivision. Kaya mahirap ka matunto ng mga humahanap sa'yo. Alam ko ring hindi ka nila basta-basta mahahanap hanggat nandito ka. Nagpauna sa paglalakad ng lalaki. Mabilis siyang sumunod. Napayuko pa siya dahil pinagtitinginan siya ng mga naglilinis doon. Nang makapasok sila, mas lalo lang humanga si Anika. Ilang kwarto kaya meron dito? 15 maybe? Iniisip din ng mga magulang ko ang kapakanan ng mga nagtatrabaho dito. Magaganda ang kanilang silid, tig-isa. Para na rin silang kapamilya.
Ang bait naman ninyo. Hindi siya sinagot ng lalaki. Bagkus ay naglakad dito kaya nanatili pa rin siyang nakasunod. Sinabihan ko na sila manang na palinisan na isang kwarto para yun sa'yo. Just follow me para maging familiar ka sa paligid. Salamat, Sebastian. You said babawi ka. Kagaya ng sabi ko, hindi ako magsistay if you want something. But I can stay here kung talagang mabuti kang tao. Okay. If you want something too, just text me. Wala akong cellphone. That's why I asked someone to buy you a gadget, pati mga damit. Napaangat ang tingin niya sa lalaki at napahinto sila sa harap ng isang silid. Ito na ang magiging kwarto mo. Napatingin si Anika doon. Pintuan pa lang ng kwarto, pansin na ang pagiging mamahalin. Nang buksan ng lalaki ang silid, agad nanlaki ang mata ni Anika sa nakita. That's your room. Ang laki, sabi niya habang inililibot ang paningin. There's actually clothes here. Ngunit di ko alam kung tama lang para sa'yo. Kaya papabilhan na lang din kita. Sabi ng lalaki kaya naman tumingin siya rito. Pwede bang wag na lang? Ang laki na rin naman ang naitulong mo. It's fine. Looking forward sa pagbawi mo. Feel free to roam around. I still have something to finish. Salamat ulit ha. Hindi ko alam kung paano ako babawi pero babawi pa rin ako sa'yo. You're welcome. And I'm looking forward to it. Sagot nito sa kanya at tinalikuran siya. Sinarado pa nito ang pinto kaya naiwan siyang mag-isa. Agad siyang lumundag sa kama at nakatulog. Narinig kong may dinala ka raw na babae sa mansyon mo, Sebastian. Napatingin siya sa matandang lalaking kaharap niya. May hawak itong wine habang hinihintay siyang sumagot. Ininom niya muna ang wine na hawak bago nagsalita. She needs help. I can't stand seeing someone who's suffering from something. Hindi ko talaga maintindihan kung paano ka naging anak ni Vincenzo. You're too thoughtful, Sebastian. But you're too good at handling your organization. You're too good being a mafia boss. Pinuri siya nito pero hindi niya magawang umiti man lamang. Alam niya kasing mafia boss ang kanyang ama at marami itong kalaban at ganun din siya dahil siya ang pumalit sa pwesto nito. Should I say thank you? Para na rin kitang anak, Sebastian. I know you. You were against with your father's choice of organization. Ngunit palagi mong tatandaan na kung ano man ang tinuro ko sa'yo, yun din na ituturo niya kung buhay pa siya ngayon. Sabi ng matanda. Napainom naman siya ng wine na nasa wine glass niya. I guess it's a thank you, Uncle Ron. By the way, anong pangalan ng babae? Anika Ledesma. Anak ng mga Ledesma. I've heard the one and only daughter of Ledesma is already married. Inakbuhan niya ang kasal. She has her reason. That is because she was forced. And who is the groom? It's Richard Alonzo. Uminom siya ng wine at tinignan na matanda na tila ba amazed sa nangyayari. Your rival, huh? Huwag mo sabihin ginagamit mo ang babaeng yan. Tanong nito sa kanya. Kaya naging seryoso ang kanyang ekspresyon. I'm not planning to use her. Gusto ko lang siyang tulungan. Nagkibit balikat ang matanda sa sinabi niya at hindi na ito nagsalita pa. Napayuko naman si Sebastian habang iniisip ang babae. Ma'am, umaga na po. Hindi ka po kumain ng hapunan kagabi. Agad na idinilat ni Anika ang kanyang mata at nakita ang isang katulong na nasa paanan niya. Tiningnan niya ang paligid at naroon pa rin siya sa kwartong ibinigay sa kanya ni Sebastian. Bilin ni Sir na alagaan ka raw namin habang wala siya, ma'am.
Kaya bumangon na po kayo at kumain na agahan. Sabi ng katulong kaya napatingin siya sa wall clock at nanlaki ang mata niya sa nakita. 8:00 na? Hindi makapaniwala ang tanong niya. Opo, ma'am eh. 2 oras na rin ako pabalik-balik dito. Malamang po pagod kayo dahil hapon pa lang po natulog na kayo at di kayo gumising para sa hapunan. Bumalik po si sir para tignan kayo kagabi kaso tulog ka na po. Napakurap si Anika at napatingin sa babae. Parang halos kaedad niya lang ito, kaya tumikim siya. Pwede bang huwag ka na magmam sa akin? Tawag mo na lang ako Anika. Hindi naman ako magtatagal dito temporary lang. Kilala po kita, ma'am eh. Anak ka noong may-ari ng Ledesma Company. Nakakahiya naman ho, na hindi ako gumalang sa inyo. Ano bang pangalan mo? Zaira po. Pamilyar ka sa akin parang may kamukha ka. Ngumiti lang ang katulong sa kanya at naunang maglakad. Tinitignan-tignan pa siya nito. Hindi pa rin makapaniwala si Anika na nasa malaking mansyon siya ng lalaki. Pakiramdam niya tuloy, sa isang palasyo, nakatira ang isang tulad niya. Nandito na tayo sa dining area, nandiyan na po ang agahan. Madaming pagkain ang naroon, kaya naman natakam siya, ngunit wala siyang kasabay. Napatingin naman siya sa katulong. Hindi kayo sasabay? Hindi na po ma'am, kakain po kami kapag tapos ka na. Hala, hindi pwede. Sumabay kayo sa akin. Konti lang naman din ang kinakain ko. Parang ang rude naman kung titignan mo lang ako kumain. I don't really mind kung sasabay kayo. She's right. Napahinto si Anika at napatingin sa lalaking kararating lang. Umatras naman at yumuko ang katulong, kaya napataas ang kilay ni Anika. Maganda umaga po, sir. Tumango ang lalaki sa pagbati nito. Good morning. Tawagin mo na ang iba pa at sumabay na kayo sa amin. Sabi ng lalaki, kaya agad tumango at umalis ang katulong. Siya naman ngayon ang tiningnan ng lalaki at halata dito na bagong ligo lang ito. Di ka nagising kagabi? I checked on you. Di mo naman kailangan tignan pa. Kagaya ng sinabi mo, safe dito sa mansyon mo, di ba? I am making sure. You're okay here, that's why. Okay lang ako. Sabi niya at naglakad dito at umupo sa harap niya. I'm actually trying to stop them from finding you, so you can also go back to your parents. Biglang may kung anong tumusok sa puso ni Anika. Bigla siyang nanghina dahil sa sinabi ng lalaki. Ang ibig mong sabihin gusto mo agad na makaalis ako dito? That's not what I meant, Anika. Pwede naman umalis na rin ako. Hey, hindi kita pinapaalis. Tinutulungan kita na maging komportable sa paligid mo. Para naman makauwi ka na maayos at walang takot. I am helping you, not because I want you to go back immediately, because I know it's hard for you to go outside. Dahil may naghahanap sa'yo. They're still finding you. Pinapasok nila isa-isa ang mga kondo at nagbabaka sakaling baka nagtatago ka lang. Good thing, natago ko agad ang wedding dress mo. Sorry. Hindi ko sinasadyang iwan din yung dress ko. Sorry talaga. Sabi niya sa lalaki. Napapahiya na siya at naiiyak na siya. Kaya naman, inabot siya ng lalaki. At marahang tinulak ang noo palayo. Napadaing naman siya at masama itong tiningnan. It's fine, hindi naman ako nagreklamo. Pagkatapos nilang kumain, naroon sina Anika at si Bastian sa malaking terasa ng mansyon. Makikita doon ang magandang view sa likod. Nakatayo si Anika, tinitignan ng tanawin habang ang lalaki naman ay nakaupo at nakabaling sa kanya. May tanong ako. Ano yun? Paano mo nagustuhan yung Richard? Maybe he's faking his personality at first. Tama ka. Sobrang bait niya nung una. Is actually my childhood friend. Kaso super strict ng parents niya kaya hindi kami masyado nakikita.
We barely see each other hanggang sa lumaki kami at nagkagustuhan. Do you really know him? Like, everything about him? Umiling naman siya. Kasi kung kilala ko talaga siya, malalaman ko una pa lang na ganun yung ugali niya. E di sana hindi ko siya naging boyfriend. Ba't ka biglang nag-iinteresado? Wala ka bang sariling love life? I liked someone before, but I've never been in a relationship. I know the idea of being in love though. Ilang taon ka na? I'm 28, Anika. Wow, ako 27. Masayang sabi niya kaya tinitigan siya ng lalaki. Ngunit tumayo ito ng magring ang cellphone. Agad din itong tumingin sa kanya matapos sagutin ang tawag. I have to go. Just do whatever you want. You already have your phone in your room. Agad na naglakad palayo ang lalaki sa mabilis na paraan. At parang nagmamadali siya sa trabaho. Anong oras na rin naman Bulong ni Anika sa sarili. Nakita niya ang kasambahay na si Zaira, kaya tinawag niya ito. Bakit po? Ganyan ba talaga si Sebastian? Palagi nagmamadali? Ngayon lang po. Pero understandable naman kung ba't siya ganun magmadali. Understandable? Bakit? Kasi po baka may importante lang po siyang ginagawa. Kasi po siya yung may-ari ng kumpanya. Sagot sa kanya ng kasambahay. At sa totoo lang, hindi siya kumbinsido pero tumango siya para makabalik na rin siya ng kanyang kwarto. Kinagabihan nasa mini garden lang si Anika, habang nakatingin sa mga bituin. Hindi siya kumain ng hapunan dahil pakiramdam niya, wala rin naman siyang gana. Kamusta na kaya sila? Bulong niya at nakahiga siya ngayon sa Bermuda grass. Narinig naman niya ang busina ng sasakyan kaya napaupo siya at tinignan yon at napansin na lumabas si Sebastian at may isa pang lalaking lumabas din. Ngunit hindi niya maklaro ang muka. Dahan-dahan sinundan ni Anika ang dalawa. Hanggang sa pumasok ang mga ito sa isang kwarto na sa palagay niya opisina. Naroon naman siya sa gilid ng pinto. It's fine, Uncle. She's probably sleeping right now, so we can do anything. Just like what I've said earlier, iwasan mong mahulog sa babae, Sebastian. The organization have a lot of challenges right now. Dahil sa bagay na pinasok mo. Pinalala mo ang problema na dapat hindi na. Dinig na dinig niyang sabi ng matandang lalaki. Naroon lang siya. Nakikinig habang nakamasid sa paligid. His parents killed my parents, Uncle. What do you expect me to do? Ang manahimik? Ngayon na alam ko sila nga ang dahilan kung ba't nawalan ako ng magulang. Hindi ako matatahimik hanggat humihinga pa sila. Nanlaki ang mga mata ni Anika. Kahit kalmado ang pagkakasabi nun ng lalaki, alam niyang seryoso ito. Hindi yan ang paraan. Para saan pa ang itinuro mo? At ang mga natutunan ko, kundi ko magagamit laban sa kanila. I am not a mafia boss. Kung wala akong gagawin. I'm sorry, Uncle, but I guess I'm not going to follow your advices this time. Baka ngayon ko nagagamitin ang kapangyarihang meron ako bilang isang mafia boss. Nanlaki ang mga mata ni Anika at nang hinas sa narinig. Napatakip din siya ng kanyang bibig. Mahigit 2 linggo na siyang naroon at ngayon niya lang nalaman na mafia boss ang lalaki. I'm going to use her against him. Kahit di maintindihan ni Anika ang sinasabi ng lalaki, patuloy siyang nakinig. Nahihibang ka na ba? Isipin niyo na kung gusto niyo isipin. Pero sa mga oras na to, ako ang masusunod. Dinig niya ang bawat takbang ng lalaki at alam niyang lalabas na ito. Kaya mabilis siyang nagtago sa kabilang pader upang hindi siya nito makita. At dahil may malapit na daan patungo sa silid, doon siya dumaan at binuksan ang kanyang silid. Humiga siya sa kama at nagtalokbong ng kumot. Maya-maya narinig niya ang pagbukas ng pintuan. Kaya napapikit siya lalo ng mariin.
I hope you're already sleeping. Sabi ng lalaki sa kanya, ngunit dilat na dilat ang kanyang mata sa ilalim ng kumot. I don't know how to explain this to you, Anika. But I know you'll get mad. Wala akong intensyon na saktan ka. But this is the only way for me to get revenge. They are the ones who killed my parents. Matagal ko na silang hinahanap. Ngunit kailangan ko magpasalamat sa'yo. Sa totoo lang, kundi dahil sa'yo, di ko malalaman. Ito na ba ang pagiging pagbawi mo sa tulong na binigay ko? You showed up, and then I already knew who killed my parents. Galit na galit ako sa lahat ng tao may connection sa kanila. Ngunit sa'yo hindi ko kaya magalit, Anika. Richard's father is the one who killed my parents and I can't forgive them. Nagulat man si Anika pero hindi siya gumalaw. They're still searching for you. And I guess, I should show you to them. Yun ang paraan para makuha ko ang atensyon nila. And I'm so sorry. Because I really need to do what I have planned. Hindi pa rin maintindihan ni Anika ang sinabi ng lalaki. Gumalaw siya ng konti. Naramdaman niyang umalis na ito sa pagkakaupo sa kama. Narinig niya rin ang paglabas nito kaya inalis niya ng pagkakatalokbong ng kumot sa kanyang muka at napaupo sa kama. Si Tito ang pumatay sa mga magulang niya? Hindi ko maintindihan. Bulong ni Anika. Hindi agad siya pinatulog ng isipin yon. Hanggang sa madaling araw na siya nakatulog at 8:00 na makabangon. Kapapasok lang din ng kasambahay sa kanyang silid. Good morning, ma'am. Sabi ni sir, kumain daw po kayo ng agahan. May pupuntahan din daw po kayo mamayang hapon. Nasaan siya ngayon? Nandito ba siya? Maaga po siya pumunta rito para tignan po yung mansyon. At sinabi niya po na may pupuntahan kayo. Kukunin ka raw po niya mamayang 3:00 ng hapon. Hindi makatingin ng babae sa kanya at pakiramdam niya may alam ito ngunit hindi na siya nagtanong pa. Nauna na siyang maglakad. Kumain din siya ng konti at agad tinapos yon. Nagayos din siya ng sarili. At makalipas ang ilang oras, 3:00 na. Maaga rin ang lalaki na nakarating sa mansyon. Hey, Anika. Sandali siyang pinasadahan ang tingin ng lalaki. Napatingin din siya sa suot na dress. Kahit may pakaramdam na siya kung saan siya nito dadalhin, hindi pa rin siya sigurado. Pero yun ang kanyang sinuot. Komportable ka ba sa suot mo ngayon? Tanong nito sa kanya. Hindi naman niya yung sinagot, bagkos. Nagtanong din siya dito. Saan ba tayo pupunta? Magpapasama lang ako, Anika. I need your presence there. Importante ang presensya mo. Are you okay? Tahimik ka ngayon. Nakakapagod magsalita, Sebastian. Seryosong sabi niya rito. Kaya naman napatitig ito sa kanya mula sa salamin ng sasakyan. Ang ganda mo. Alam ko na kung bakit mo sinasabi yan. Pinapagaan mo yung loob ko. Alam ko na rin kung anong pwede mong pambawi sa akin. Anika. Anika, nakikinig ka ba? Ano ba yon? Hindi niya pinahalata ang inis na nararamdaman habang nakatingin sa lalaki. Marry me. Natigilan si Anika sa sinabi nito. Nagsisimula na rin siyang magustuhan ng kabutihang pinapakita nito. Ngunit ngayong alam niyang may pinaplano ito na wala na siya ng gana. Are you crazy? Kasal ang gusto mong pambawi ko? Why not? We can learn to love each other. Kapag kinasal ng dalawang tao, dapat walang secrets. Then, let's get to know each other after the wedding. Anong meron sa'yo ngayon at ganyan ang iniisip mo? I told you I won't marry someone I don't like. Ani-ani ka. At nakatingin naman sa kanya ang lalaki at para ito nagpapaawa. I'm serious. Hindi na lang pinansin ng dalaga ang sinabi ng lalaki. At tiningnan na lang ang dinaraanan nila.
Pamilyar ang daan na yon at alam niyang papunta ito sa kondo ng lalaki. Saan ba tayo pupunta? Sa kondo ko. Kailangan lang talaga kita. Hindi magawang iikot ni Anika ang mga mata dahil pakaramdam niya. Alam niya talaga ang mangyayari. Na makarating sila sa harap ng building ng kondo, doon naalala ulit ni Anika ang sinabi nitong gagamitin siya nito. Ngunit nagulat siya na may humawak sa kanya. Sebastian! Gulat na sigaw niya at agad siyang nilingon ng lalaki. Halos isang buwan ka rin naming hinanap. Narito lang pala at tinatago mo. Pansin ni Anika ang pandidilim ng tingin ni Sebastian. Narinig niya rin kung paano tawagan ng isa pa si Richard sa cellphone nito. Impit siyang napatili dahil sa sakit. Dahil mahigpit siyang hinawakan ng lalaki. Huwag niyo siyang sasaktan. Malamig na sabi ni Sebastian. Napansin naman ni Anika na kaitim na kalalakihang nagmamasid. Alam niya mga kasamahan yun ni Sebastian. Nanlalaki ang mata niya na makita ang baril nito kaya nagwala siya. Bitiwan niyo ako! Ayoko dito please! Namumula na siya at nagsisimula ng umiyak. Binitawan naman siya ng mga lalaki at bigla siyang nanghina. Dahilan para mapaluhod siya sa lupa. So you're living with someone. The reason why you run away in the wedding day of our supposed to be marriage. Biglang di makagalaw si Anika nang marinig ang boses na yon. Yun ang boses na minsang nagbigay sa kanya ng trauma. And you? You look so familiar. Ang atensyon ng lalaki ay nakay Sebastian na ngayon. Naalala niya naman ang sinabi nito. Nais niyang gumanti dahil ang ama ni Richard ang pumatay sa mga magulang ni Sebastian. Nagulat na si Anika nang biglang magsitumbahan ang mga kalalakihang nasa harap niya. At may dalawang lalaking nakaitim na dumampot sa kanya. At ang mas malala pa, tinutukan siya ng baril ng mga ito. Pasensya ka na, ma'am. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ka naman namin babarilin. Tugon ni boss na protektahan ka. Anika! Anika, anak ko! Nanlaki ang mata ni Anika nang marinig ang boses ng kanyang ina na umiiyak. Huwag yung babarilin ng anak ko! Kung di ka mananahimik, ikaw ang babarilin ko. Nanlaki ang mata ni Anika dahil sa sinabi ni Sebastian. Sinulyapan pa siya nito at sinenyasan ng kalalakihang nakahawak sa kanya. Saan niyo ako dadalhin, ha? Ilalayo ka namin doon. Hindi mo kakayanin ang posible mo makita, ma'am. Yung mama ko! Hindi na siya pinansin ng dalawang lalaki. Focus sa mga ito sa tinitignan at pinagmamasdan niya rin yon. Nagulat siya dahil nagsusuntukan na si Sebastian at Richard. Siguradong kung di lang siya anak ng pumatay sa mga magulang ni boss. Sana, hindi niya matatamasa yan. Rinig niya ang sabi ng lalaki kaya napakurap si Anika. Ba't kailangan pang idamay ang anak ng pumatay? Tanong niya sa mga lalaki at tinignan siya. Hindi mo alam ang paghihinagpis at paghihirap ni boss ng bata siya. Halos isumpa niya ang lahat ng taong may koneksyon sa pumatay sa mga magulang niya. Nagulat siya sa sinabi nito. Nanlaki ang kanyang mga mata na makarinig ng putok. At doon niya nakitang nakalupasay ang dalawa sa sahig. At parehong may hawak na baril ang mga ito. Agad na tumakbo si Anika patungo kay Sebastian. Anika! Sebastian! Naiiyak niyang sabi. Napatingin siya sa dalawang lalaki na kasunod sa kanya. Tumawag kayo ng ambulansya, bilis! Sebastian, please! Nahawakan niya ang sugat nito at nakita ang dugo doon. Tinamaan. Si Sebastian ang baril. Huwag kang mamatay. Kakaganti mo lang sa kanila, di ba? Hinawakan niya ang kamay nito. At maging ang kamay ng lalaki lumalamig na. Richard! Nakita ni Anika ang kanyang ina na naroon. Kasama nito ang kanyang dating kasintahan. Umiiyak ang kanyang ina. He's dead, sabi nito. Matapos itong sabihin yun, agad siya nitong nilapitan.
Huwag mong tinutulungan ng demonyong yan. Kundi dahil sa kanya hindi mangyayari ang lahat ng ito. Hindi pinansin ni Anika ang sinabi ng kanyang ina at patuloy lang siyang naghahanap sa pulso ng lalaki. Humihinga pa naman ito, ngunit talagang hindi niya mahanap ang pulso nito. Anika, tumayo ka na dyan at uuwi na tayo. Ayoko nang umuwi. Prangka niyang sagot na ikinagulat ng kanyang ina. Binalik niya agad ang atensyon sa lalaki. Laking gulat niya rin na nakatingin ng lalaki sa direksyon niya. Why are you helping me? Nahihirapang tanong ni Sebastian kaya naman nakahinga siya ng maluwag nang makitang buhay pa ito. Okay ka lang ba? Kaya mo ba? Hindi ka pa ba mamamatay? Pansin niya ang panghihina ng lalaki. Ngunit tumango pa rin ito. Ilang minuto pa hindi na ito nagsalita. Saktong dumating na rin ang ambulansya. Umiiyak pa si Anika habang sakay din doon. Nilagyan na rin ng oxygen ng lalaki at sinipr pa ito. Okay lang po ba siya? Ikihingalo na po siya. Kailangan na namin ng madaming kagamitan. Kung hindi maagapan, maaaring ikamatay niya. Napatango si Anika habang nakatingin sa lalaking nakahiga at pinagtutulungang maagapan. Puno na rin ng dugo ang damit ito. Sa bandang puso ang tama ng lalaki. Agad din naman silang dumating sa pinakamalapit na ospital. Kaya naman agad din siyang bumaba at ipinasok na nila ito sa loob. Makalipas ng ilang oras, lumabas ng doktor. Kaya agad lumapit dito si Anika. Dok, kumusta na po siya? Okay na ba lagay niya? Nag-aalalang tanong ni Anika. Tinignan naman siya nito ng seryoso. I'm so sorry, Iha. Ginawa na namin ang lahat. Ngunit hindi na lumaban pa ang pasyente. Sabi ng doktor. Hindi pa man siya nakakasagot, agad na umalis ng doktor. Hindi makapagsalita si Anika, na para bang natulala na lamang siya sa nalaman. Hasan siya? Nagulat si Anika nang may matandang lalaki ang lumapit sa kanya. Agad niyang namukaan nito. Sabi ng doktor wala na daw siya. Nasa mansyon ngayon si Anika. Nakaupo lang habang nakatingin sa urn jar at sa litrato ni Sebastian. Napatingin naman siya sa matandang lalaking nakaupo sa kanyang tabi. Kumusta ka, Iha? Hindi lang ho ako makapaniwalang. Wala na siya. Panimula niya at napatingin sa kanyang kamay. He's been helping me ever since the day we've known each other. Same po. Tinulungan niya din ako at mabuti siyang tao. Alam mo naman na isa siyang mafia boss, hindi ba? Narinig ko po yung pag-uusap niyo. Pasensya na. Mahinang natawa ang matanda kaya naman napatingin si Anika dito. Just so you know, palagi kanyang kinukwento sa akin. Well, you're literally his cup of tea every time we talk. Gusto kanyang protektahan. Sabi ng matanda sa kanya kaya napakurap si Anika. Sinabi niya po yun? Tanong niya at tumango naman ito. May kung anong kirot ang nararamdaman ni Anika sa puso niya. At hindi niya maipaliwanag ang bagay na yon. Gusto niyang umiyak ngunit ayaw niyang ipakita ito sa matanda. Don't worry, Iha. You can still stay here in his mansion. Ako na rin mismo ang binili na niya mag-asikaso sa negosyo. Bili niyan dito ka na lang manatili sa mansyon niya. Salamat po. Aalagaan ko tong mansyon. Ilang araw ang lumipas hanggang sa tapos na ang lamay ni Sebastian. Ang abo niya, naroon lang din sa kanyang mansyon. Yun ang gusto ni Anika. Ma'am, napatingin siya kay Zaira na nasa tabi niya. Nakatingin din ito sa jar na nasa harap. Miss niyo na po ba siya? Miss ka na rin po nun ni Sir. Naniniwala ka ba nagpaparamdam ang mga multo? Tanong niya sa babae kaya natawa ito. Opo, ganun kasi yung lola ko eh. Sagot nito sa kanya kaya napayuko siya. Bakit di siya nagpaparamdam? Di ko rin po alam, ma'am. Sorry po ah. Pero may gagawin pa po ako sa dining room.
Kumain pa rin po muna kayo dahil ayaw ni sir na nagugutom ka. Ilang oras na rin po kayo nakatayo dyan. Kinagabihan, nasa kwarto lang si Anika. Nakatulog na siya ngunit nang maramdaman niyang gumagalaw sa tabi niya at parang may nakaupo, agad siyang napadilat. Ngunit agad din itong umalis. Narinig pa niya ang pagsara ng pinto. Nang gabi ring iyon, umiiyak na siya sa pangungulila sa lalaki. Ilang araw na po siyang di kumakain ng matino. Palagi rin po siyang naroon sa harap ng urn jar pero nakakausap na po siya na maayos, sir. Sabi ni Zaira sa lalaking nasa harap niya. Nakaupo ito habang nilalaro ang mga kamay. Ulitin mo siyang kumain. Hindi pwedeng hindi maayos tingnan. Kapag nalaman niyang hindi pa ako patay. Kailangan ko pang ayusin ang lahat, sir. Baka kasi hindi maniwala yun eh. Ikaw na ang bahala, Zaira. I have so many things to finish. Hindi ako pwedeng magpakita sa kanya. Nadala-dala pa lahat ng problema ng organisasyon. Konti na lang, I'll make it up to her. Ako na po ang bahala sa kanya, sir. Makakaasa po kayo sa akin. Thank you, Zaira. Take care of my Anika. Kinaumagahan, maagang gumising si Anika para ayusin ang sarili. Kinagabihan, nakasalubong niya pa si Zaira na nagliligpit doon. Magandang gabi po, ma'am. Good evening. Saan po kayo papunta, ma'am? Somewhere. May kailangan lang akong puntahan. Babalik ako agad. Naroon siya sa isang bar. Madaming nagsasayawan at nagiinuman. Iniisip niyang baka mawala ang lungkot niya kapag mag-enjoy siya sa gabi. Hey miss, what's your name? Pansin sa kanya ng lalaki. Pinasadahan niya ito ng tingin ngunit hindi niya sinagot. Ngunit patuloy pa rin siya nitong sinusundan. I'm Lucas. I own the company. And my family is rich. Wala akong pakialam. Masungit niyang sabi kaya naman natawa ang lalaki sa kanya. Sungit mo naman. I'm just asking your name while introducing mine. Wala ka bang ibang kasama kaya ako iniinis mo? Naiinis niyang sabi at tiningnan ng baristang naroon. 1 vodka please. Wala miss eh. I'm all alone. Alam ko ikaw rin. Gwapo naman ang lalaki ngunit naiinis lang si Anika sa presensya nito. So what's the reason why you came here alone? Gusto ko makalimot. What? Nakailang bote na si Anika, ngunit hindi pa rin siya iniiwan ng lalaki. Nararamdaman niya na lang ang pagkahilo kaya tumayo na siya at bahagya pa siyang natumba. Ang tanging alam niya lang matapos noon kinarga siya nito. Ma'am? Ma'am Anika? Naidilat ni Anika ang kanyang mata. Tumambad sa kanyang harap si Zaira at nakatingin naman siya sa kisame at nakita niyang pamilyar ito. Agad niyang nalaman na naroon siya sa kwarto niya sa mansyon ni Sebastian. Nasa bar lang ako kagabi habang kasama yung lalaki na Lucas ang pangalan. Paano nandito na ako? Kasi po... You're so stubborn. Hila ng lamig at hindi makagalaw si Anika nang marinig ang pamilyar na boses na yon. Nang lingunin niya ito, nakita niya ang pamilyar na lalaki. Nakatayo ito sa gilid ng pintuan habang nakakross ang braso. Pulto! Bulong ni Anika at ngumisi naman ito at lumapit sa kanya. Bakit ka sumama sa lalaking yun? Ba't hinayaan mo sumama sa lalaking hindi mo naman kilala? At nagiinom ka pa doon? Huwag mo ko niloloko, patay na si Sebastian! Naguguluhang sabi ni Anika kaya naman hinawakan ito ang braso niya. Can you feel me? You're warm. Pasensya na po sir and ma'am. Palabas na ho ako. Singit ni Zaira at lumabas na. Naiwan silang dalawa doon at si Anika ay nanatili lang ang tingin sa lalaki. Totoo ka ba? Buhay ka ba talaga? Nakikita ba talaga kita at nahahawa ka dahil buhay ka? Mahinang tanong niya dito. Tumango naman ito at hinawakan siya sa kamay. Sino yun nasa urn jar? I'm sorry, it was fake. I just need to heal Anika. Kailangan mo masaktan din talaga ako? Simula na naniwala akong wala ka na pero all this time buhay ka pa pala?
Know that what happened was hard for me to Anika. It's hard for me to see you hurt. Ngunit kailangan kong gawin yan para maghilom na rin ang sugat sa puso ko. Hindi mo sa akin sinabi agad ang tunay mong pagkatao. I'm scared na baka umalis ka. Anika, natatakot ako na katakutan mo rin ako. Sabi nito sa kanya, nakayuko ito ngayon habang nilalaro ang daliri ni Anika. Sa tingin mo ba magagawa kong lumayo at patakot sa kabila ng mga tulong na binigay mo sa akin? Tanong niya sa lalaki ngunit umiling ito. Alam mo bang nung sinabi ng doktor na hindi nila nagawa ka pang isalba? Napakasakit dun para sa akin. Sabi niya dito ngunit hindi ito nagsalita. You're special to me, Sebastian. Lalo na sa mga kabutihang pinakita mo. I will never get mad nor scared towards you. Huwag ka na umalis, ha? I won't leave you again, I promise. Sagot nito sa kanya kaya napangiti siya. Matapos nilang magyakapan, pinagmasdan nila ang isa't isa. Inalikan siya ng lalaki, ngunit agad din itong kumawala. I'm sorry, hindi ko napigilan. Nagulat na sabi nito at maging si Anika hindi makapaniwala. Ngunit kalauna napatawa na lang sila pareho at nagyakapan ulit. Everything is fixed, ma'am. Your hair, your makeup, masaya kang tingnan ngayon dahil umiiyak ka rin sa saya. Napanguso si Anika sa sinabi ng bading na nag-aayos sa kanya. Ito rin ang bading na siyang tumulong sa kanya noon na tumakas. Ganito ang tunay na kasal. Masaya. Salamat sa inyo, ah. Kung di niyo ako tinulungan, di ko siya makikilala. Sa simbahan, habang naglalakad si Anika, nanginginig pa siya, lalo na't nasilayan niya si Sebastian na umiiyak din sa saya. Nandun ang mga magulang niya at pinatawad niya rin ang mga ito dahil ayaw niyang magtanim ng puot sa kanyang puso. Anika, do you take Sebastian as your husband? Yes, Father. How about you, Sebastian? Do you take Anika as your wife? Of course I do. I do love her, Father. You may now kiss the bride. Agad na hinawakan ni Sebastian ang bewang ni Anika at siniil niya rin ito ng halik. Naroon ang hiyawan ng mga tao. At nang matapos ng halik, nagpalitan sila ng matamis na ngiti. This is it, baby. You are now Mrs. Villavicer. You are now mine. Yun ang pinakamasayang araw sa buhay ni Anika. Ang maikasal sa taong tutulong sa kanya sa lahat ng pangangailangan at ang mamahalin siya ng totoo sa kahit anong paraan. Para sa kanya, ang makasamang lalaki sa araw-araw ang siyang nagbibigay ng lakas at pag-asa sa puso at buhay niya. The end. If you like the story, please like and subscribe for more wonderful stories. Paalam!